Unang araw ng 2024, kumustahin na natin ang ating mga ospital na tumugon sa mga naputukan kagabi at syempre yung mga nabiktima rin. At makakausap po natin live ang Chief Information Officer ng Department of Health, Undersecretary Eric Tayag. Magandang umaga po and Happy New Year! Yusek Tayag, si Maris po ito. Magandang umaga, Maris. Happy New Year! Alright, pero ang una ko pong tanong sa inyo, ilan na po ba ang pinakahuling bilang ng fireworks-related injuries sa bansa? Ang tala na inilabas namin ay yung kahapon 115, mamayang ikasampu ng umaga, Maris, magbibigay ulat ng aming kalihim, Secretary Ted Herbosa, sa naganap sa nakalipas na 24 oras at kasama na po mula December 21. Abangan po yan mamayang ikasampu ng umaga. Pero sana hindi na nadagdagan po, no, Yusek? Kung nadagdagan naman ay kami ay umaasa na ito ay hindi lalabis sa 307 na naitala ng sinundang taon. May mga kinailangan po bang i-amputate dun sa bilang na binanggit ninyo? Kahapon ay malungkot naming naibalita, Maris, ang isang 4 na taong gulang batang lalaki sa Central Luzon na kung saan sa kanang bahagi ng kanyang kamay, lahat ng daliri niya po ay naputol. Sa mga report po na aming nakalap, marami po kasi mga menor de edad sa mga naputukan, gaya nga po nung binanggit nyo na kinailangan i-amputate, no, 4-year-old. Ganito rin po ba yung ulat na nakakarating sa inyo? Karamihan po ba mga menor de edad? Bago kahapon po, yung 10 to 14 years old, Maris, 38% niyan ang kabuuang dami ng mga edad na yan po ang nasa listahan namin. Subalit inaasahan namin na kagabi hanggang mamaya po ay mas marami na po yung adults kesa sa mga batang binanggit po po. Nako. Kumpara nung mga nakaraang taon, nabawasan po ba o nadagdagan pa yung firecracker-related injuries na binanggit po ninyo? 115 at umaasa kayo na sana hindi na kumbaga, hindi na lumabis pa dun sa 300 plus na binanggit po ninyo, Yusek? Maris, pinag-aralan namin yung datos, lumalabas na sa mga kampanya pong gagawin namin, katulong na kayo at ang mga pamahalang lokal, ay na-set na ang threshold sa 400 na kung saan ay hindi na po lalabis dito. So makikita natin mamaya sa pag-uulat, hanggang January 5 pa ang pagbibilang po namin. At ang paalala namin, Maris, ay may kinalaman na po sa tetano na may iwasan naman po. Especially ngayon po, Yusek, baka may mga magpupulot pa po ng mga paputok na naiwan. Paalala nyo lang po, Undersecretary. Sana ay nabasa na po ng tubig yan at kung natutulog pa po yung mga magulang, yung mga bata po, ay malamang sa hindi ay pumupunta po yan sa labas ng bahay at baka mamulot po at yan po ang pag-uugatan po ng mga aksidente. Sana hindi mangyari at sana nagabayan ng mga magulang yung mga bata po sa kanilang paglabas na wag na pong mamulot ng mga inaakala nilang hindi pa nagsinding mga paputok. Alright, maraming salamat po, Dr. Eric Tayag ng Department of Health. Muli po, Happy and prosperous New Year to you. Happy New Year, Marie, isa sa mga kasamahan mo dyan at sa inyo pong lahat. Maraming salamat. Magandang God bless umaga. Po. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.